Ang aming mga pinuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon na alam namin aming Diyos ay yung sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan at katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot. Ninihandog namin ang lahat ng bagay na ito at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoong Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay mapanatili sa inyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa iyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29, 10 hanggang 18. Mga kapuna po ang bawat isa, bago po tayo dumako sa pangangaral po ng salita ng Diyos, tayo po'y muling umawit. Buksan po natin ating mga songbook sa song number 10. Song number 10 po sa inyong mga songbook, Rock of Ages. Rock of Ages, on the first verse, sing. Rock of Ages, left for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flows be of sin and double cure. Save from wrath and make me pure. Could my tears forever flow? Could my zeal no longer know? This for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. In my hand no price I bring, simply to thy cross I bring. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, let the wise to world unknown, and behold beyond thy throne, Rock of Ages, left for me. Let me hide myself in thee. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating pastor, Elder Norman Millares. Maganda at mabiyayang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay na ba yung ating audio? Okay na? Narinig niyo na? Kanina pala, wala. Naka-off pala to. Nalimutang i-on. Okay. So, I hope okay na. At naintindihan. So, welcome po sa The Puritan Anabaptist Church. Sa ating po mga panauhin po dito, salamat sa inyo pong pagdalo. Naway ang pagpunta nyo rito ay maging pagpapala po sa inyo at hindi kayo nagkamali sa pagpunta nyo rito. Kayo dinala ng Diyos dito at meron siyang mabuting layunin para sa inyo. So tayo po tumayong lahat at muli po natin buksan ang ating po mga Biblia sa 2 Thessalonians chapter 2. Ikalawang Thessalonica, Kapitulo 2. Ating pong basahin ang versikulo 10. 2 Thessalonians chapter 2. Babasahin ko sa King James Version, English, and then tatagalugin natin.
Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth that they might be saved. Tagalog, gayon din sa lahat ng uri ng kasamaan na lumilinlang sa mga napahamak. Mapapahamak sila pagkat hindi nila inibig ang katotohanang magliligtas sana sa kanila. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Ang pamagat ng atin pong paksa ngayong pumaga ay the love of the truth, a mark of the regenerate. Receiving the truth with the heart. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Magsilud po tayo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos na banal, dakila't makapangyarihan sa lahat kataas-taasan, aming Ama na nasa langit, luwalhati, kapurihan, karangalan, at pasasalamat ang aming pong inaalay at inihandog sa inyo ngayong pumaga. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan, pagpapala't biyaya sa amin sa nakalipas na mga araw sa aming buhay. Kayo po, Diyos, ay napakabuti sa amin sa kabila ng marami naming kasalanan, pagkukulang sa inyo, Panginoong Diyos. Naging mabuti kayo sa amin, mabiyaya, mauwain. Purihin kayo, Panginoong Diyos. Kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagsalangsang, pagsuway at mga kasalanang nagawa. Bagabagin niyo kami, Panginoong Diyos. Ngayon pong umaga, tutunghayin po namin ang iyong mga salita. Ihandaan niyo po, Panginoong Diyos, ang aming mga puso at isipan. Dalangin namin na ipaintindi at paunawa sa amin ang mahalaga niyong mensahe, Panginoong Diyos. Ilantad niyo po ang tunay na nilalaman ng aming mga puso. Pakita niyo sa amin ang tunay naming katatayuan o kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, na ito po'y susugat ng aming mga puso. At kami maliwanagan, Panginoon. Itaas nawa ninyo ang iyong anak, ang Panginoon Kristo, at lahat ng mga paningin ay itutuon sa Kanya. Dalangin po namin na gawin niyo pong pagpapala ang mensahe sa aming lahat na mga makikinig. Mahayag ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan, kamahalan, kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Kalugdan niyo nawa, Panginoong Diyos, na may mga kaluluwang maliligtas sa pamagitan ng mensaheng ito. Makilala nila ang iyong anak na si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Makakaupo na po kayo. Maraming salamat. The love of the truth, pag-ibig sa katotohanan, palatandaan ng bagong kapanganakan. Ang tunay na ligtas, palagi nating sinasabi, ay yaong pong nakaranas ng kapanganakang muli. Ang tao pong nakaranas ng new birth, yan po yung taong may kaalaman ng kaligtasan. Mayroon po siyang knowledge of the truth. And saving knowledge is knowledge of the truth. Ang kaalamang nakapagliligtas ay yung kaalaman ng katotohanan. Ang tao pong nakaranas ng kapanganakang muli, meron na po siyang banal na liwanag. Yang banal na liwanag niyan ay galing sa Diyos. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kaya't naintindihan niya na ang mga bagay patungkol sa Diyos. Naintindihan na ang bagay patungkol sa kanyang sarili na siya'y makasalanan, hinatulan ng Diyos, hindi karapat-dapat ang anumang buting bagay mula sa Diyos, pati na ang kaligtasan o ang langit. At naintindihan niya sa pamamagitan ng banal liwanag na tanging si Jesucristo lamang kanyang pag-asa, Panginoon at tagapagligtas. Ang kaligtasan po ay hindi lamang po yan pagbabago ng estado. Yan po ay isang banal na kaliwanagan ng kaluluwa. It is the divine illumination of the soul. Ang taong nakaranas ng kapanganakang muli, meron din siyang bagong puso. Ayon nga po sa Ezekiel
36:26. Ang isang taong nakaranas ng kapanganakang muli sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, binabago ng Diyos yung kanyang puso. Pinapalitan ng pusong laman. Pusong hindi na matigas, pusong malambot, pusong nagpapasakop, sumusunod, may bago na siyang puso. Ang kaligtasan, tunay na kaligtasan, ay lumilika ng bagong puso. New heart. At dahil sa yung tao ay meron ng bagong puso, meron na siyang pag-ibig sa Diyos. Umiibig siya sa lahat ng bagay na iniibig ng Diyos. Kinamumuhian niya. Ano mga bagay na kinamumuhian ng Diyos? Umiibig siya sa kabanalan. Umiibig siya sa salita ng Diyos. Umiibig siya sa katotohanan. Ganyan po yung taong may bagong puso. Kaya sa kapanganakang muli, ang talagang binabago ng Diyos, una sa lahat, higit at una sa lahat, yung puso. Hindi po yung panlabas laang na pamumuhay. Posible po ang tao makaranas ng panlabas na pagbabago ng buhay, pero hindi nangangahulugan ang kanyang puso'y binago ng Diyos. Hindi nangangahulugan na siya nakaranas ng bagong puso. Tanging Diyos lang po nakapagbabago ng puso ng tao. Walang sino mang pastor, sino mang tao, sino mang mangaral, gaano man sila kahusay, katalino, kagaling, ang may kapangyarihang baguhin ang puso ng tao. Tanging ang Diyos lamang sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kapanganakang muli. Kaya po pagka ang tao po may bago ng puso, di meron na siyang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa katotohanan. Ang taong nakaranas ng kapanganakang muli ay meron siyang pagsunod at pagpapasakop sa Diyos. Hindi maring hindi. Ang sabi ng Panginoon sa mga nagsisampalataya sa kanyang mga Hudyo, kung kayo magpapatuloy sa aking mga salita, kayo nga'y mga alagad ko. Pinatutunayan ang pagiging alagad ni Kristo, pinatutunayan ang pagiging Kristiyano, pinatutunayan ang pagiging ligtas sa pamamagitan ng pagsunod. Sumusunod hindi para maligtas. Kaya sumusunod kasi ligtas. Yeah. At yan ay epekto ng pagbabago ng puso. Ang pag-ibig sa katotohanan, yan po ay tanda ng kapanganakang muli. At yan po ay ipinunla, itinanim sa puso. At yan ay bahagi ng saving work of God. So nakita natin mga kapatid, merong divine life na ibinigay, merong divine light, merong spiritual illumination, pagbabago ng puso, then pag-ibig sa katotohanan. Yan ang resulta. Mga kapatid, ang issue po na nasa ating harapan ngayon ay hindi lamang po alam mo ba ang katotohanan? Mas malalim pa po dyan. Umiibig ka ba sa katotohanan? It is not only do you know the truth. The issue is, do you love the truth? Because there is a vast difference between them. Knowing the truth and loving the truth. Malaki pagkakaiba ho niyan. Pwede po ang tao, alam niya ang katotohanan, pero wala naman siyang pag-ibig sa katotohanan. Di ba mas malalim yung pag-ibig sa katotohanan? Dapat lang. Bakit? Sapagkat sa puso talaga, kinilos ng Diyos eh. Inoperate ng Diyos sa loob, hindi lang sa labas. Sa loob mismo, inoperahan ng Diyos. Meron pong pagbabagong nangyari sa panloob. Hindi lang panlabas. Yun ang tunay na pagbabago. Marami kasi nakapakinig ng mga sermon, marami ang nakakaunawa ng doktrina, marami ang kaya nilang ipaliwanag, ang theology, pero hindi pa rin saved. They are still lost. Bakit? Sapagkat wala silang pag-ibig sa katotohanan. They do not love the truth. Ngayon po umaga, ating pong tunghayan mga kapatid ang ilang mga bagay, tatlong mahalagang bagay tungkol dito sa ating pinag-uusapan. Ito pong pag-ibig sa katotohanan ay napakahalaga sapagkat kung walang pag-ibig sa katotohanan, that is the damning condition. Ang sabi po ng ating teksto,
sa verse 10, mapapahamak sila. Bakit? Pagkat hindi nila inibig ang katotohanan na magliligtas sana sa kanila. Yung katotohanan yun, yung makapagliligtas eh. Now, ano po itong katotohanan? Una at higit sa lahat, ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang ebanghelyong nakapagliligtas na ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus, inalay niya, hinandog niya ang kanyang sarili bilang sacrifice para sa katubusan at pagpapawalang sala ng lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, lagi nating pakaisipin at pakatandaan, ang Panginoong Kristo, namatay lamang siya para sa mga sasampalataya sa Kanya. Noong ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus bilang kabayaran ng kasalanan, ginawa niya yun para lang sa mga sasampalataya. Kaya maliligtas yung mga sasampalataya. Yung hindi sasampalataya, ay mapapahamak po yun. Kaya hindi po totoo na tinubos ni Kristo lahat ng mga tao. Hindi po totoo na inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa lahat ng mga tao. Kahit kailan, wala ho tayong mababasa sa Biblia at hindi ho sinabi ng Diyos na inandog ni Kristo ang kanyang sarili para sa mga hindi sasampalataya sa Kanya. Wala akong ganun. Ang tinubos niya yung mga sasampalataya sa Kanya. Kaya delikado po yung mga hindi sasampalataya. Delikado po hindi tatanggap sa Kanya. Delikado po yung hindi po iibig sa katotohanan yan. Now, hindi lamang po ebanghelyo, kundi lahat ng mga katotohanan na ipinangaral o kaya itinuro ng Panginoon Kristo. Pag ang tao kasi talagang may pag-ibig sa katotohanan, ibig sabihin, nanampalataya sa ebanghelyo ng Panginoon Kristo, nanampalataya sa Panginoong Sus, sa kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na muli, hindi po magiging mahirap sa kanya ang tanggapin, sampalatayanan ang iba pang mga katotohanan ng Panginoong Hesus. After all, kanya naman yan eh. Aral naman niya yan eh. Siya naman nagturo niyan. Diba? Hindi pwedeng mananalig kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas, pagkatapos itatakwil niya yung mga aral ni Kristo. Hindi pwede ganun. Dapat may pag-ibig sa katotohanan. Pag tinanggap mo si Kristo, tanggapin mo rin ang kanyang mga aral. Tama? Ang nagtatakwil sa mga aral ni Kristo ay nagtatakwil din sa Kanya. Hindi pwedeng tanggapin si Kristo na partial lang. Kailangan buo. Tatanggapin mo siya sa Kanyang kabuuan. Bilang tagapagligtas at bilang tagapagturo ng katotohanan. No love for the truth, that is the damning condition. It's not ignorance of the truth, but rejection of the truth. Again, notice our text. Pansin nyo ating teksto. Ang sabi diyan, they receive not the love of the truth. I want you to notice that word, they receive not. Receive not. That means rejection, right? Pag hindi mo tinanggap, ibig sabihin, tinakwil mo. Pansin niyo po, hindi po sinabi ritong they never heard, hindi po sinabi ritong they never knew the truth. They heard, they knew, but they did not receive the truth. Napakinggan nila, alam nila ang katotohanan. Ang problema, hindi nila tinanggap ang katotohanan. And that is willful. That is deliberate refusal, rejection of the truth. Truth is presented, but they refused. Ito po yung mga taong umupo sa ilalim ng pangangaral, naimbitahan, nakapakinig, napakinggan nila ang ebanghelyo, napakinggan nila ang katotohanan. Sila po ay na-expose sa katotohanan and yet they resist. They reject. They argue. Nakipagtalo, tinanggihan, tinakwil, umayaw. So the root problem is what? The heart.
Ang problema ay nandun sa puso. Walang pag-ibig sa katotohanan. Now, turn your Bibles with me sa John chapter 3, verse 19. Sabi po ng Panginoon Jesus dito sa kanyang isa sa mga pangaral niya nung siya nabubuhay sa mga Hudyo, sa Juan 3, 19, sa Tagalog, ganito po ang sabi, at ito ang kahatulan, naparito ang ilaw sa sanglibutan. Sino po yung ilaw na naparito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Naparito si Jesus Christ sa sanglibutan. Ano po ang naging response ng mga tao? Ano po ang naging tugon? Tinanggap ba nila yung ilaw na naparito sa sanglibutan? Tuloy natin ang basa. Ngunit, inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang gawa. Hindi siya tinanggap. Tinakwil po siya. Bakit po? Sapagkat mas iniibig pa ng mga taong kadiliman kaysa sa liwanag. Ayaw ng mga tao sa kapanahon ni Jesus Christ na lumapit sa liwanag. Hindi sila interesado sa ilaw. Hindi sila interesado sa liwanag. Kasi baka ma-expose yung mga natatago nilang mga karumihan at mga kasalanan, mapapaya sila. You know what? Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa ng mga tao. Patuloy na itinatakwil ang ilaw. Because they love darkness rather than light. Because their deeds were evil. The issue is not lack of evidence. Nandiyan ang ebidensya eh. Kita naman nila eh. The issue is not lack of clarity. It's very clear. Ang issue po is wrong love. Lack of love. Wala akong pag-ibig. May isang lalaki, nagpa-check up sa doktor, kumonsulta siya sa doktor. Na-diagnose siya na meron siyang serious illness. Ang problema, ayaw niyang tanggapin. Tinatanggihan niya yung diagnosis ng doktor. Hindi dahil sa malabo yung diagnosis, hindi dahil sa mali yung diagnosis, kundi ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na siya'y may sakit. Ganyan din sa mga tao hindi nakaranas ng kapanganakang muli. Tandaan niyo mga kapatid. They reject truth. Why? Because truth exposes them. Nalantad ang kanilang mga kamalian, nalantad ang kanilang mga kasalanan, nahayag ang kanilang mga kadiliman. At dahil dyan, nagalit. Ayaw lang tanggapin ang katotohanan. Bakit? Sapagkat wala silang pag-ibig sa katotohanan. You see? Now, love for the truth in regeneration is implanted, and that is the saving work of God through the Holy Spirit. You see, salvation changes man, or salvation changes what a man loves. Salvation changes what a man loves. Dati, nung hindi pa siya saved, nung hindi pa siya nakaranas ng regeneration or the new birth, ang katotohanan offensive sa kanya. Nasasaktan siya sa katotohanan. Ang katotohanan ay uncomfortable sa kanya. Ngayon, nung nakaranas ng regeneration, after salvation, ang katotohanan now becomes precious to him. Precious. Sintamis ng pulot at pulot pukyutan. Yan ang katotohanan. Yan ang salita ng Diyos. More to be desired are they than gold. Yeah, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Yan ang true. Yan ang effect ng regeneration, ng true salvation. Now, truth is not only understood. Truth is embraced. Niyayaka po yan. Now, turn your Bibles with me again in John chapter 8. Kanina, binasa natin yung verse. Kung hindi nabasa, ay kinote ko. Pero basahin na rin natin. John chapter 8, please. In verse 31.
John chapter 8 verse 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong naniwala o sumampalataya sa Kanya. Tanong, save po to? Pagka bang tao ay sumampalataya kay Jesus Christ, matik na yon? Save na ba yon? Ay, depende po yan. Sa resulta, depende sa bunga. Kasi hindi lahat na sumasampalataya kay Kristo ay saved. Dahil hindi lahat ng pananampalataya ay nakapagliligtas. Meron pong pananampalataya kay Kristo na nakapagliligtas, pero meron din pong pananampalataya kay Jesus Christ na hindi nakapagliligtas. Kaya nang tanong, paano mo masasabi kung ano yung totoo at kung ano ang hindi? Hindi sa bunga. Ano bunga? Ito sabi ng Panginoong Sus, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga lagad ko. Yon. Mananatili. Magpapatuloy. Di po ba? Yayakapin ang katotohanan. Hindi lang paniniwalaan. Yayakapin. See? Ang katotohanan ay tinatanggap. Ang katotohanan, yan po ay wini-welcome. Ang katotohanan ay ikinaliligaya. Ikinasisiya. Sabi ng puso sa katotohanan, Amen. Yan ang laging sinasabi ng puso. Kaya nga, binago eh. Pag ang puso, binago, may pag-ibig yan sa katotohanan. At kapag ka narinig niya, kapag itinuro sa kanya ang katotohanan, ano sagot niya? Amen. Purihin ang Panginoon. Nalulugod siya, nasisiyahan siya. Kapag ka ang ebanghelyo ay ipinangaral, yung pusong binago ng Diyos, yung pusong nakaranas ng regeneration, ay sasabihin niya, totoo ito, tama ito, ito ang aking kailangan. Yun po ang epekto. Kahit na nasasaktan siya, kahit na nare-rebuke siya, kahit na yung katotohanan ay very humbling sa kanya, kahit na na-expose ang kanyang kasalanan, sasabihin pa rin niya, that is true, that is right, that is what I need. Because he has love for the truth. Yan ang totoong save. Yan ang taong totoong nakaranas ng regeneration. Katulad din po yan ng isang taong gutom na gutom. Choosy pa ba yung taong gutom na gutom? Kahit ano bigay mo niya, baka kainin yan eh. Kahit karton. Gutom na gutom yan eh. So yung taong gutom na gutom mga kapatid, tumatanggap ng pagkain. Kahit na mapait. Tulad ng gamot, di ba? Kahit na ang gamot ay mapait, tatanggapin niya yan. Bakit? Sapagkat alam niya, yan ang makagagamot at makapagpapagaling sa kanya. So, sa isang mananampalataya na tumatanggap ng katotohanan, kahit na masakit, ay gagawin niya. Bakit? Sapagkat meron siyang pag-ibig sa katotohanan. Mahal niya ang katotohanan. Mahal niya ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, si Jesucristo. Si Jesucristo ang katotohanan. So, ano po ang ebidensya? Willing reception of truth. That is the evidence. You see, ang mga tunay na mga mananampalataya, gaya ng ating binasa, continue in the Word. Yeah. Kung kayo'y magpapatuloy, sabi ng Panginoong Hesus, sa mga nanampalataya o naniwala sa Kanya, kung kayo'y mananatili magpapatuloy sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Doon mapapatunayan na talagang Kristiyano nga. Doon mapapatunayan na talagang mananampalataya, nakaranas ng kapanganakang muli. At hindi ho yung nag-aakala lang na siya ay saved. If you continue in my word. Ganyan din po yung nangyari nung si Pedro po'y nangaral sa panahon ng Pentecoste. May mga Hudyo nakapakinig sa kanyang pangangaral. Ipinangaral niya ang katotohanan. Si Jesucristo ang tagapagligtas, ang makapagpapawi at makapagpapatawad ng mga kasalanan. Pinangaral po yun ni Pedro. At ano po ang naging response ng mga nakapakinig sa kanya? Basahin natin sa Acts chapter 2, in verse
41. Acts chapter 2, verse 41. Lahat ng tumanggap sa kanyang mensahe. O yan. Tinanggap eh. Di ba? Kabaliktaran ng they receive not the love of the truth. Ito, they receive, tinanggap nila. Lahat ng tumanggap sa kanyang mensahe, aba, ay nabautismohan. Masunurin agad. Sumunod agad. Ayan ang tunay na ebidensya, no? Na nanampalataya. Nagsisi sa kanilang mga kasalanan. May sumunod agad sa baptism. Ilan sila? At may 3,000. Dami. Ang nadagdag sa kanilang bilang ng araw na iyon. Sa bilang ng iglesia na nasa Jerusalem. Nadagdagan sila, 3,000. Isang araw lang yan, ha? Ngayon, ito pong mga tumanggap ng mensahe, ito pong mga nanampalataya sa Ebanghelyo, nanampalataya kay Jesus Christ at nabautismohan. Ano pong ginawa nila pagkatapos? Verse 42, nanatili. Sa English, they continued. O, parehas, di ba, doon sa John 8:31 na sinasabi ng Panginoon, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Ito nag-continue. Saan? Sa mga turo ng mga apostol. Bakit turo na ng mga apostol? Kasi mga apostol ang mga nagtuturo. At yung mga tinuturo nila, galing din naman yan kay Jesus Christ. Kaya tinawag na Apostles' Doctrine. Inangkin na nila yung doktrina ng Panginoong Kristo na itinuro sa kanila. Kaya tinawag na Apostles' Doctrine. Pero hindi ibig sabihin sila ang originator niya na galing po yan sa kanilang guro na si Jesus Christ. Tinuro lamang po yan sa kanila. At yan po'y kanilang niyakap. Inangkinan nila yan. At yan po ang itinuro nila sa mga sumunod sa kanila. So ganun din po tayo mga kapatid, mga tinuturo natin dito. Hindi ko po sariling doktrina yan. Yan po ay doktrina ng mga apostol na galing sa Panginoon Kristo. Pinapasa-pasa lang po yan. Hindi po dapat bago ang aral, ha? Wala hong bagong doktrina. Luma. Doon tayo sa luma. Hindi tayo interesado sa bago. Sa lumang aral, lumang katuruan, lumang doktrina na itinuro ng Panginoon Jesus sa kanyang mga apostol at tinuro ng mga apostol sa mga iglesia at pinasa pa sa at nakarating sa atin. Ang tawag natin dyan, succession of truth. Succession of doctrine. At yan, ang isa sa palatandaan ng pagkakakilanlan ng isang totoong iglesia. Yan po yung sagot natin doon sa tanong, doon sa Bible Conference. Paano daw makikilala, malalaman kung ang isang iglesia, yan nga daw ang iglesia na itinayo ni Jesus Christ. E di sa doktrina, kailangan hindi nagbago. Ngayon, pag bago na, ay hindi na yung simbahan ng Panginoon. Tama? Isang uri lang naman yung iglesia ng Panginoon Jesus eh. Yung haligit-suhay ng katotohanan eh. Wala nang iba. Tinawag po ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay na haligi at suhay ng katotohanan. Ang karakteristik po, ang pagkakakilanlan sa iglesia ng Panginoon Jesus na kanyang itinayo ay katotohanan. Pag ang iglesia po ay wala sa katotohanan, huwag niyo hong kikilalanin niya na iglesia ng Diyos. Hindi po. Tanggalin mo ang katotohanan sa isang church, hindi na ho yan church ni Jesus Christ. Pag mali namang itinuturo. Kasi, nung itinatag ni Kristo, ng Panginoon Jesus ang kanyang church, dinoktrinahan niya yan eh. Tinuruan niya yan. Yung mga alagad niya, yung mga apostol, tinuruan niya, dinoktrinahan niya. Sila po yung unang kaanib ng iglesia eh. Na-absorb nila yon. Ayan na nga, Apostles' Doctrine ang tawag. Yan. Ngayon, kung ano yung itinuro ng Panginoong Jesus sa mga apostol,
ay yun din ang itinuro ng mga apostol sa mga churches. At yun din po ang itinuro ng mga pastor ng mga churches sa iba pang mga churches. Salin-salin lang ho yan. Transmission. Paradosis. See? Tinransmit lang. Katulad po nito, halimbawa, sa 2 Timothy chapter 2. Yan natin mga kapatid. Ito po ang example ng transmission. Sinalin-salin lamang po. Kaya walang bago. At hindi dapat mag-iimbento ng aral. Sa 2 Timoteo 2:2, yan. Tagalog po. 2 Timothy, are you following me? Alright, good for you. 2 Timothy chapter 2 verse 2. This is the principle of succession of truth or succession of doctrine. Alright. Huwag Thessalonica pala itong binabasa ko. I'm sorry. 2 Timothy 2:2. Yon. Ang mga narinig mo sa akin. Sino ba nagsasalita rito? Si Paul. Sino yung kanyang kausap? Si Timothy. Pastor po siya. Kaya nga, 2 Timothy. Ikalawang sulat na po ito ni Apostol Pablo sa isang pastor ng pangalan ay Timothy. Si Timothy po, pastor po siya ng Ephesus Church. Ngayon, sabi po niya sa pastor ng Ephesus Church, ang mga narinig mo sa akin, sa harapan ng maraming saksi, ituro mo. Oh. Yung itinuro ni Paul kay Timothy, sabi ni Paul, ituro mo din. Yan. Walang labis, walang kulang. Tama ba? O dadagdagan niya? Ba, hindi pwede. Kung ano lang yung narinig eh. Tama? Ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaan. Ayun. Pangatlo na, no? Kay Pablo, kay Timoteo, sa mga tayo mapagkakatiwalaan. At may kakayang magturo sa iba. O, pang-apat. Kaya salin-salin lang, di ba? Babaguhin ba turo? Babaguhin ba aral? Parehas lang bang turo? Parehas bang aral? Yes. Hindi nagbabago. Ngayon, ang sabi ng Panginoon Kristo sa kanyang church, pangako niya, babalik siya. Ako'y babalik. I will come again to receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Naniniwala tayo mga kapatid, darating ang Panginoon Kristo para kunin niya yung church niya. Sapagat yung church niya, yun yung bride. Babaeng kasintahan Jesus Christ eh. Pinakamamahal ng Panginoon Kristo yan. Binili nga niya yan eh. Tinubos nga niya yan ang kanyang dugo. He purchased with His own blood the church of God, which He purchased by His own blood. Ngayon, pagbalik ng Panginoon Kristo, paano niya makikilala na yung church na yun, yun yung kanyang bride? Na yung church na yun, yung church na tinatag niya. Na yun yung church na tinruan niya. Minahal niya, inalagaan niya, binigay niya kanyang buhay. So, paano niya malalaman yun? Hindi sa aral. Dapat parehas. Di ba? Naging tapat siya sa turo, naging tapat siya sa aral. Hindi siya naging salawahan. Marami sa mga simbahan ngayon, patotot na. At nanggaling sa ina ng mga patotot. Kung may ina ng mga patotot, ay di may mga anak ng patotot. Eh sino yun? Eh di yung mga iglesyang nakipagpatotot sa ibang mga aral, sa mga ibang katuruan. Binago. So yung simbahang yun, hindi na dalisay, hindi na birhen. Ay nakipagpatotot eh. Di ba?
niyakap ang iba't ibang mga aral, niyakap ang iba't ibang mga katuruan, hindi na natiling tapat sa aral ni Kristo. Kaya pagdating ng Panginoon, teka, ba't ang dungis mo? Ikaw ba yung babaeng kasintahan ko na pure and white? Di ba dapat yung babaeng kasintahan na pakakasalan, dapat pure and white, di ba? Kaya nga nagdadamit, puti, simbolo ng kalinisan. Kalinisan saan? Kalinisan sa doktrina, sa aral, at sa pamumuhay. So pag nakita ng Panginoon, teka, ang dumi mo, hindi ikaw yung aking kasintahan na. Salawahan ka na kung ano ng mga paniniwala ninyo, kung ano ng mga practices ninyo. Yung mga itinuro ko, wala na. Yung mga practices, wala na. So kukunin ba ng Panginoon yun? Sasama ba niya sa rapture yun? Ay, hindi. Iwan nyo. Hindi naman ho yun yung pillar and ground of truth. You see, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang katotohanan sa isang church at kung gaano dapat nating mahalin at ibigin ang katotohanan. Yan po ang kahalagahan po niyan, mga kapatid. No? True believers continue in the Word. Not occasional, not selective, but continuing. Brothers and sisters, let's all continue hanggang sa dumating ating Panginoon Kristo. Let us abide and remain faithful in Him. Let us abide and remain faithful in His words, in His teachings. Let us not depart from the faith. Let us not turn away our ears from the truth. Let us endure sound doctrine. We should have that love for the truth. Love for the truth. At ang taong totoong saved, totoong Christian, totoong nakaranas ng regeneration, meron siyang ganyan. Meron siyang love of the truth. Truth has a place in them. May lugar ang katotohanan sa kanila. May lugar ang katotohanan sa kanilang mga puso kasi nga binago na nga yung puso. Pinunlaan ng Diyos ng pag-ibig sa katotohanan. Hindi katulad ng mga peke na nagsasabing sila'y Kristiyano, pero ang salita ng Panginoon walang lugar sa kanila. Basahin natin, balik tayo sa John chapter 8. Binasa natin 31. Basahin naman natin ang 37. John 8:37. Of 32 muna. Nakaligtaan ko po yung verse 32. At makikilala ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kita nyo kahalagahan ng katotohanan at ang pananatili sa katotohanan. Yan ang magpapalaya sa atin. Kalayaan saan? Siyempre, kalayaan sa kamalian. Kalayaan mula sa kasinungalingan. Kalayaan mula sa tanikala ng kasalanan. At kalayaan mula sa pagkakabihag ni Satanas. Katotohanan ang magpapalaya sa atin. At sinong katotohanan? Si Jesus Christ. Kaya kung si Yesu Kristo ay wala sa buhay mo, wala ka sa katotohanan. Pero may mga nagkiklaim, sila raw ay na kay Kristo. Pero wala namang katotohanan sa kanilang paniniwala at sa kanilang buhay. Bakit? Sapagkat ang sabi ng 37 ng Panginoon Jesus dito po sa mga nagsumampalataya sa Kanya, alam kong kayo'y lahi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, pagkat ang salita ko'y walang pitak sa inyong puso. Kita nyo. Sabi ng Panginoong Kristo, my word hath no place in you. Christ's words has no place in their hearts. Why? Because hindi sila nakaranas ng kapanganakang muli. Yan. Kaya yung mga false professors, they hear the truth,
but it did not dwell in their hearts. Listen, true believers submit to truth. True believers submit to truth. They do not argue to escape. They do not twist Scripture. They bow. They submit. They receive the love of the truth. So ito po ang babala sa mga nagsasabing mga taga-sunod ni Kristo, mga Kristiyano, mga tagapagpahayag ng pananampalataya sa Kanya. And I'm gonna speak to you plainly. You may know truth, but not love it. Posible na alam mo ang katotohanan, naniniwala ka sa katotohanan, tanggap mo ang katotohanan, pero wala kang pag-ibig sa katotohanan. You may agree outwardly, you may say amen, pero inwardly, you resist. Inwardly, you dislike it. Inwardly, you avoid it. Be honest. Be true to yourself. Pero sa isang tao nakaranas ng new birth, regeneration, born again, hindi ho siya ganun. Tanggap niyan. Nanawaan niyo po mga kapatid? Kasi nga, binago na nga ng Diyos yung puso niya eh. Inimplant na, itinanim na, ipinunla na ng Diyos sa puso nung taong yon yung pag-ibig sa katotohanan. Here is the evidence of no love for the truth. Tanungin mo sarili mo, do you reject teachings that confront you? Tinatanggihan mo ba ang mga aral na hinaharap ka, kinukompronta ka? Talagang yung katotohanan nakaturo sa yung ganun. Tanggap mo ba yan o tinatanggihan mo? Prefer mo ba yung mga mensahe na nagbibigay sa iyo ng kaaliwan kaysa sa nagkukumbikta o nagkukonvict sa iyo? Iniiwasan mo ba ang mga katuruan o doktrina na makapagpapakumbaba sa iyo? Alam niyo yung danger ng selective Christianity kasi iba namimili lang eh. Ayaw nilang paniwalaan lahat ng itinuturo sa Biblia, pinipili lang. Tulad nun, yung ating Bible conference, yung mga pastor po doon, namimili lang ng kanilang paniniwalaan eh. Meron isang pastor doon, sabi niya, tayo na may pare-pareho, electionist din naman kami. Ibig sabihin, naniniwala sila sa doctrine of unconditional election. Gaya rin natin niwala. Pero yun lang pinaniwalaan lang. How about the rest? Paano yung total depravity? Paano po yung limited atonement? Paano yung irresistible grace? Yung preservation of God, perseverance of the saints? Hindi ka pwede kasing mamili eh. Doon sa 5, yung doctrines of grace, hindi ka pwedeng mamili doon eh. Because all shall stand or fall together. Pag pumili ka doon ng isa, dapat piliin mo lahat. Pag hindi ka naniwala sa isa, huwag mo paniwalaan lahat. Ganun po yun. Marami sa ganyan, selective Christianity. Ang ilan, tinatanggap nila mga blessings. Tanggap nila ang mga pangako ng Diyos. Pero nire-reject nila ang authority, nire-reject nila ang holiness, nire-reject nila ang sovereign grace. This is not love for truth. That is self-love disguised as religion. May warning si Jesus Christ, mga kapatid. Look at in verse 45 of John chapter 8. Sabi ng Panginoon,
Tandaan natin mga kapatid, ito'y sinabi ng Panginoon dun sa mga naniwala, nagbilib sa Kanya. Dito lang, makikita ho ninyo in-expose ng Panginoon yung nature ng kanilang belief. Peke. Hindi totoo. Hindi lahat ng nagbibilib. Christian na nga. Matetes po yan Sabi niya dito sa verse 45, Gayunman pagkat sinasabi ko sa inyong katotohanan, ay hindi niyo ako pinaniniwala. You see, pag sinabi na pala ang katotohanan, hindi na maniniwala. I tell you the truth, ye believe me not. And that is terrifying, mga kapatid. You know why? Because truth itself becomes the reason for rejection. Yan ang nakakatakot. See? Yung katotohanan mismo siyang naging dahilan ng kanilang pag-reject. Can you just imagine? Truth pa ang naging dahilan na i-reject nila si Jesus Christ. Because Christ told them the truth, they rejected Him. Ganyan din po ang ginagawa ng karamihan sa mga pastor na nakakausap ko. Sinisikap ko sa kanilang i-share ang katotohanan, sinisikap ko sa kanila i-share yung mga katuruan ng Panginoon Kristo, but they keep on rejecting and rejecting, resisting, arguing. Where is the love of the truth? See? Ayaw nila. Ilan na yan, mga pastor na yan, kahit isa. Salamat na lang po mga kapatid, yung mga pastor sa Quezon, meron po sa Bulacan, na open. Nabuksan sila sa katotohanan. Pinaniwalaan nila, niyakap nila, at inibig nila ang katotohanan. Purihin ng Panginoon. Yung iba, mga tinangka kong bahaginan, wala, tinakwil nila, nagalit pa sa akin. Katulad ng ginawa ng mga Hudyo kay Jesus Christ. Because I tell you the truth, ye believe me not. Tapos sabi pa ng Panginoon sa Kristo, gusto ninyo akong patayin. Ang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan, kita niyo. Hindi lang pinakita nilang hatred sa truth kundi pati hatred doon sa taong nagsasabi ng truth. Matindi, no? Hatred sa truth. Pati yung taong nagsasabi ng truth, inaway na rin nila. Diba? Tingnan natin po yan sa John chapter 8, dito sa 40. Tingnan mo, verse 40. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth. See? Which I have heard of God. This did not Abraham. Hindi yan ginawa ni Abraham. Tapos sabihin nyo, kayo ay mga anak ni Abraham. Si Abraham hindi niya ginawa yun. Reject ang truth. Kayo, nire-reject niyo ang truth. Hindi si Abraham ang ama ninyo. Sino ama ninyo? 44. Demonyo. Ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. So maliwanag na. Now, ito po mga kapatid, diretsahang mga tanong. Do you love the truth? Do you love the truth? Or you only agree with it? Kasi meron pong malaking pagkakaiba between intellectual agreement at heartfelt love. So do you love the truth? How do you respond when corrected? Pag ikaw ay nagkamali, o may ginagawang mali, o may paniniwalang mali, tapos itatama ka, iko-correct ka, how do you respond? Kapag ikaw ay itinama ng Biblia, itinama ng banal na kasulatan, nagpapasakop ka ba? O dinidepensahan mo sarili mo? Defensive ka.
What kind of preaching do you prefer? Anong gusto niyo marinig ninyo pag ako mag-preach? Yung kikiliti sa inyo? Puro blessing? Puro promises? Ano? Be honest. Gusto niyo ba yung truth that exposes? Or messages that soothe? Gusto niyo ba yung mga mensaheng susugat ng inyong mga puso? Mapiprik ang inyong mga puso? O yung mga mensaheng hahagod ng inyong likod? Oh, kapatid, ang bait mo. Pagpapalain ka ng Diyos. Basta ibigay mo lang ang tithes mo, ha? Pagpapalain ka ng Diyos. Kahit mga lunya ka, pagpapalain ka ng Diyos. Kahit hindi ka umattend, padala mo lang ang tithes and offering mo. Naiintindihan ka ni Lord. Ano gusto niyo? Katotohanan o kasinungalingan o pambobola? Which sermon do you prefer? What kind of preaching do you prefer? Yung magtataas sa iyo, i-glorify ka, hahangaan ka, o yung magpapababa sa iyo? Papagpakumbabain ka. Tatanggalin yung yabang mo. Yung hangin sa iyo. At tuturuan kang magpakumbaba sa harap ng kabanal-banalang Diyos. Anong gusto mong preaching? Yung may natatago ka ng kasalanan, okay lang yun. Basta lagi ka lang aatin, bigay mo tithes and offering mo, okay na yon. O yung mensahe na yung kasalanan tinatago mo sa puso mo, i-expose natin. At kailangan pagsisihan mo yan. Isuko mo yan sa Panginoon. Mag-repent ka with godly sorrow. At sumunod ka sa Panginoon. Yun bang klase ng mensahe na nais mo? Pangapat na tanong, are you willing to abandon error? Magandang tanong to sa mga pastor. Kapag ka pinakita sa iyo ng napakaliwanag mula sa salita ng Diyos, na ito yung katotohanan at yung paniniwala mo ay talagang mali, do you let go of false beliefs or you still cling to them? Are you willing to abandon your false belief, your error, and embrace the truth? Finally, do you delight in God's truth? Naliligayahan ka ba sa salita ng Diyos? Naliligayahan ka ba sa katotohanan? Naliligayahan ka ba sa mga kautusan ng Diyos? O ayaw mo? Nabibigatan ka? You may profess Christ. You may attend church. You may know doctrine. But, let me tell you, if you do not love the truth, then ang sabi ng ating teksto, 2 Corinthians o 2 Thessalonians 2:10, you are still in danger of perishing. You will be damned. You will be judged. Yan ang sabi ng ating teksto. Huwag mong sabihin, ay, alam ko na yan. Katulad ng isang pastor doon, pagdating doon, alam ko na yan. Pag ako nakakarinig ng gano'n, talagang sabi ko, delikado tong taong ito. Huwag natin sasabihin niya, mga kapatid, alam ko na yan. Tityakin ko sa inyo, hindi natin alam yan. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians chapter 8. Sa ating pag-aaral, pinag-aaral natin paglago di ba? Paglago sa kaalaman. Nararapat lamang para sa isang tunay na karanas ng kapanganakang muli na may buhay. Mag-grow siya Kasi may buhay, dapat mag-grow. Mag-grow sa knowledge, in the knowledge of God, in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya lang may danger, mag-ingat po tayo. Anong danger? Yung magmayabang. Magmayabang.
Sapagkat ang sabi ng 1 Corinthians chapter 8, sa verse 1, now, as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up. Ano ibig sabihin ng knowledge puffeth up? Nagpapalaki ng ulo. Nakakayabang. Siyempre, pag ang tao, ang dami ng nalalaman, ang tendency niyan, yumabang. Tama? Tagalogin natin. Basahin ko sa Tagalog. Totoo po yan, mga kapatid, pag hindi tayo nag-ingat, may tendency talaga. May tendency. Ang kaalaman ay nag-aakay sa kapalaluan. Ang kaalaman ay nag-aakay sa kayabangan. Sa pagmamataas, pagmamalaki. Totoo yan, di ba? Totoo naman eh. Hindi lang po mga mayayaman ang mayayabang, pati mga matatalino, maraming alam, nagiging mayabang. So, anong dapat nating gawin, mga kapatid? Pag tayo lumalago na sa kaalaman, talatang 2. Tanda natin to. O 3. At tama, talatang 2. Ang nag-aakalang siya'y may kaalaman ay wala pang alam sa dapat niyang malaman. Sa English, sabi rito, if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet as he ought to know. And that will check our pride. Check and balance yan. Lagi nating tatandaan, kulang pa ang ating kaalaman. Huwag tayong maging katulad ng Laodicea Church. Wala na raw silang kailangan pa. Biro mo yan. Dapat maramdaman pa rin natin that we are poor and needy. Gaya ng sinabi ni David, I am poor and needy. Ako'y dukha at nangangailangan. Kailangan pa natin na matuto. Marami pa tayong di alam. Tanda natin mga kapatid. Hindi pa natin alam sa dapat nating malaman. Kulang na kulang. Ako, inamin ko sa sarili ko, nako, dami ko pang hindi alam mga kapatid. Kulang na kulang aking kaalaman. At yan na lagi pinagpipray sa Panginoon bilang tagapagturo po ninyo na turuan pa ako ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi ko nakikita, ipakita nawa sa akin ng Panginoon. Buksan niya ang aking mga mata at kaisipan upang makita ko ang mga kamanghamanghang mga bagay na nasa kanyang kautusan. Open my eyes that I may see wondrous things out of thy law. That which I have not seen, show me. Yeah. So sa halip na sabihin mong, alam ko na yan. Tanungin mo sarili mo, do I love the truth of God? Do I love the truth? Do I really want to know the truth about Jesus Christ, about God, about yourself, who you are, and what you are sa harapan ng kabanal-banal at kataas-taasang Diyos? Dapat maging panalangin natin, Lord, give me a heart that loves your truth. So, ang mark ng isang true salvation is not merely knowledge, but love for the truth. Where God saves, He gives light. He gives understanding, and He gives love for truth. Kapag ka may rejection, kapag ka may resistance, kapag ka may indifference, there is no biblical ground for the assurance of salvation. Nakatiti ako mga kapatid, yung taong yun hindi saved. Hindi siya nakaranas ng kapanganakan muli. Bagamat maraming na-offend sa atin, nagagalit kapag sinasabi natin ang mga Armenian hindi saved. Meron naman tayong biblical ground. Kasi kung talagang regenerated, kung talagang saved, ba't tayo nila tanggapin ang katotohanan? Diba?
Yung doctrines of grace, total depravity, unconditional election, particular redemption, effectual call, preservation of God and perseverance of the saints, the doctrine of God's sovereignty. Ba't tayo lang tanggapin yun? Aral naman ni Jesus Christ yun eh. Ba't nga nire-reject at nagagalit pa? Ginagawa pa tayong kaaway. Nakaranas nga ba talaga ng kapanganakang muli? Binago nga ba talaga ang puso? May pag-ibig ba talaga sa katotohanan? Okay na ang sumagot po niyan. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon naming Diyos, matapos po naming mapakinggan ang iyong mensaheng napakahalaga, napakaganda. Nag-aalay kami ng papurit pasalamat. Napakabuti niyo po, Panginoong Diyos. Nang iglesyang ito ay dinadala niyo sa liwanag ng iyong salita at pinahayagan kami ng katotohanan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa liwanag. Naniniwala po kami na ang iglesyang ito ay templo ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu po ay nananahan po sa amin sapagkat kami ginagabayan niya into all truth. Napakaliwanag ng iyong salita at hindi po magkakamali na ang mga nakaranas ng kapanganakang muli na binago niyong puso, ang palatandaan ay meron pong pag-ibig sa katotohanan. Naliligayahan siya sa katotohanan. Sa mga nalalaman niyang mga katotohanan, sa mga itinuturo sa kanya, kung kaya't siya ay lumalago sa kaalaman ng Panginoong Kristo. At itong kaalamang ito ay hindi niya sukat ipinagmamayabang, kundi ang epekto sa kanyang buhay, mas lalo siyang nanliliit, mas lalo niyang nakikilala ang kanyang sarili na siya ay marumi, hindi karapat-dapat, makasalanan, walang may pagmamayabang, walang may pagmamalaki. Dahil siya ay walang-wala kung wala ang Panginoong Kristo. Salamat sa mga aral na ito. Salamat sa kaliwanagan, Panginoong Diyos. Tunay ngang marami pa kami hindi naiintindihan, marami pa kami hindi nalalaman. Marami po kayong ginagawa sa buhay namin, Panginoong Diyos, na hindi namin maunawaan. Pero hindi po ito sukat na kami ay magduda at mag-alinlangan sa inyo. Sapagkat kayo ay Diyos na marunong, matalino. Alam niyo po ang ginagawa niyo sa buhay namin. Ang aming lamang dalangin, Panginoon, dagdagan yung aming pananampalataya, magtiwala lamang kami sa inyo. Na ang ginagawa niyo sa amin, Panginoong Diyos, ay para sa aming kapakanan at kabutihan at para po sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Tulungan niyo po kami alalayan, pawiin niyo po ang aming mga kabalisahan, ang aming mga duda, ang aming mga alinlangan. Panginoon, we believe. Help thou our unbeliefs. Patawad sa mga kahinaan namin, sa aming mga pagkukulang sa inyo. Patuloy kaming pahayagan ng katotohanan. Patuloy niyo po pakita sa amin kung ano po ang totoo sa amin at kung ano ang hindi totoo. Ilantad niyo po, expose niyo po ang tunay na kondisyon, laman, at kalalagayan ng aming mga puso sapagkat tanging kayo lamang, O Diyos. So, sabi nga po ng Jeremiah 79, ang puso ay lubhang mandaraya at napakasama. Maaring kami ay dinadaya lamang ng aming mga sarili. Panginoong Diyos, kayo ang nakakalam ng lahat sa akin at anyo. Pagpalaan yung mensahe na naipunla na sa mga puso ng mga nakinig, sana'y huwag maagaw po ito ng dyablo. Ito po naway tumimo sa mga puso nila, lumubog at tumubo at magbunga.
Ipinapanalangin po namin ang aming mga mahal sa buhay na sila kaawan nyo, na sila rin po inyong iligtas, Panginoong Diyos. At makakilala sa inyo. Pinapanalangin namin ang mga churches ng Panginoong Sus na patuloy sila ipipreserve sa purity ng doctrines and morals. Patuloy pong gamitin ang bawat iglesia ng Panginoong Sus, ang mga pastor na nangangalaga sa kanila, ay inyo pong pagpapalain, gagabayan, iingatan, tutulungan sa kanilang buhay. Magampanan lang kanilang mga tungkulin ng may katapatan hanggang sa dumating ang Panginoong Kristo. Ang aming pong panalangin, O Diyos, na pagka dumating ang aming Panginoong Sus, madatnan niya kami na tapat na naglilingkod at nagpapatuloy sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Mahabag kayo sa amin, Panginoong Diyos. Sumami nawa ang iyong gabay, pag-iingat at pagpapala. At sa inyo mga kamay, amin nabilin palagi ang aming mga sarili at buhay. Patnubayan niyo po kami sa aming buhay, sa aming mga lakad. Ang lahat nito aming dalangin at abang kahilingan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maupo muna ho, bigyan da natin ating announcement. Una muna, nais natin recognize ang ating mga panauhin. Nandito ang pamilya ni Sister, ano nga pala pangalan? Sister Cecil, sorry po. Sister Cecil, andyan ang kanyang mister. Oh. At yung kanilang dalaga na. Unika iha. Praise the Lord. Salamat. At kayo nakarating, naway naging blessing sa inyo ang mensahe. Sana ay magpatuloy. Continue in His Word. Yeah. At kasama ho natin ngayon sa ating pong pananambahan ng iglesia po sa Santa Maria, Bulacan. Nunod po sila, nakikinig po sila sa pamumuno po ni Elder Tofer Peñaverde. Kailangan po nila ng ating panalangin, mga kapatid. Kailangan po. Let us pray for them. At meron pong paanyaya po sa atin ang iglesia sa Lukban Sovereign Grace Baptist Church. Meron po silang Bible Conference, June 12. Friday yon, papatak naman ng Biyernes. Yan. So, yung mga interesado pong sumama muli. Yan. Mamaya, tatanungin po natin ulit, no? Tatanungin natin ulit si Brother Roger kung available po yung jeep na naarkila po natin at kung magkano para yan po ay ating paghati-hatian. Yung pong gustong sumama, magparamdam lang, magpahiwatig. Gusto siya sumama. At kung gusto po